Hey guys, welcome again to my vlog. Ngayong araw, itutur ko po kayo sa aking native free range native chicken. So tara guys, samahan nyo ako. So tara, papasok po tayo. So itong range ko, yan, pinalibutan ko po ito ng yan, net. Pinalibutan ko po ito ng net. Yan, so para protection sa mga predators. At saka para hindi rin makalabas yung aking mga native chicken. Yan. So itong net, may haba po itong 100 meters. Yan. So, may haba po itong 100 meters at saka may taas din po itong 10 feet. Ayan. So, actually 20 feet po ang taas nito. Ayan. So, hinati ko sa dalawa. So, ang kalahati nito ay nilagay ko sa aming gulayan. Ayan. Sa kabuuan, may 200 meters na ang haba nitong net. Ayan. So, dito naman tayo sa aking mga manok. Ayan. So, may dalawa po akong tandang. So, itong tandang kong ito, galing to sa aking katrabaho. Hiniram ko para paramihin ko dito sa aking free range. Tapos yung isa naman na yon ay galing sa aking bayaw. Ayan. Tinali ko sila kasi nga nag-aaway. Kasi hindi sila pareho lumaki dito sa range. Ayan, kaya nag-aaway sila. So ayan. Dito naman tayo sa aking mga kulungan. Ayan. So, itong kulungan kong to, ito yung isa sa pinakamalaki kong kulungan dito sa aking free range. Ayan. So, dito ko nilalagay yung mga manok ko na mga 5 months to 6 months. Yan. Or more than 6 months. Basta pag malaki na, yan, dito ko na nilalagay. So, ayan. So, minsan nag-aaway sila. Kasi nga medyo masikip na. So, balak ko dito sa susunod, dito ko na ilalagay yung aking mga 3 months old to 5 months old na mga manok. Tapos itong mga malaki kong ito, ililipat ko na dito. Yan. So gagawa ko ng bagong kulungan, yung medyo malaki-laking kulungan, at dito ko ililipat. So itong dalawang tandang kong ito, kukunin ko na to. Yung isa dyan, yung galing sa bayaw ko, kakatayin ko na ngayong Pasko. Ayan. Kasi hindi ko sila pareho magamit. Kasi nga nag-aaway. So dapat isa lang talaga yung tandang na malaki. Ayan. So dito naman tayo sa aking breeding pen. So ayan. So ito yung breeding pen ko. So may dalawang kwarto po ito. Ayan. So isa, ayan, dito. Ayan. So dito may dalawa po akong inahin. Ayan. Kasi bago pa lang po silang lagay ko dito sa breeding pen. Ayan. So
So, unang pagpakupa pa lang nila. Yan. Pakupa ang tawag sa amin. Hindi ko alam kung sakto yan sa Tagalog. Yung pagpakupa. O chicken mate. Yan. Pero yung isa, ando na. Doon, naglilimlim. Yan. Yan. So, dyan na yung isa naglilimlim. Kung napapansin nyo, wala pong tandang dyan. Yan. I-explain ko sa inyo sa sunod na vlog. Sa sunod na vlog ko, kung bakit hindi ko nilalagyan ng tandang yung aking breeding pen. Ayan. Dito naman sa kabila, yan, sa pangalawang breeding pen ko, ayan, mayroon ng sisiw yung aking inahin. So yan, so kahapon ko lang ito pinababa. Yan, so masigla yung mga sisiw. Yan. After bukas, so iwalay ko na yan sa kanya, yung mga sisiw sa kanilang ina. Yan. Yung susunod naman, itong kulungan ko. Itong kulungan ko, dito ko nilalagay yung aking mga sisiw. Ayan. Yung sisiw na may edad na 3 weeks old to 1 month. Diyan ko nilalagay. So may dalawang kwarto yan. So hanggang 1 month lang po sila. Kasi yung size kasi ng net na ito, ng chicken net na ito, ayan, maliit. So yung pag lumaki yung mga sisiw, yung dumi nila hindi halos nakakalusot o hindi hanggang dito lang sa itaas. So marumi. After 1 month, nilipat ko sila sa panibagong kulungan, yung medyo malaki-laki yung butas ng screen. Yan. So ito naman yung pangalawa. Yan. Kung napapansin nyo, mayroong sira. Yan. Kasi nung nakaraan, yung range ko pinasok ng predator, aso. Yan. So sinira nila ito at kinuha yung kinain yung queue dito na mga 1 month, more than 1 month old. Yan. Kasi dito ko nilagay yun kasi nga inaaway ng kanyang mga kapatid. Yan. Kaya dito ko nilagay. Dalawa sila. Yung isa kinuha pinatay ng predator. Yan. Sa portion kong ito ng range ko, hindi ko to halos sinarahan. Kasi nga yung minsan yung mga manok ko pumupunta sa kabila. Yan, sa kabilang dako ng range. Yan. So sabi ko nga kanina, yung net ko na 20 feet yung taas, hinati ko sa dalawa. Yung kaya sa 100 meters naging 200 meters na. Yung sa kabila ay ginawa kong gulayan. Ayan. So dati may mga gulay dito. Ayan. Pero ngayon wala na kasi hindi na kami nagtanim kasi busy na kami pareho ng ate ko. At saka yung bayaw ko naman bumalik na sa trabaho. So walang nagtatanim. Ayan. Pero may natirang kamuting kahoy. Ayan. Kamuting kahoy yun. Ayan. So yan yung gulayan namin. Ayan. So dito hindi ko halos na-fix yung ibaba. Kasi nga dito minsan pumupunta yung pumapasok yung mga manok ko. Dito sila nanunuka sa kabila. Yeah. Pero ngayon na staple ko na ito o na fix ko na.
Yan, so kaya hindi na makapasok yung mga predator.